si awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Mabiyaya po ang umagang ito sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Dahil po ngayon ay araw din ni Padre Pio, ipinagdiriwang din natin ang paggunita kay Santa Rosa ng Lima, Peru. At kaya naman sa ating paghahanda, atin munang alalahanin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis sa banal na kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumutol ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. At napatuanan niya ay bukid ni Boaz. Dilipitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka na pupunta sa ibang bukid. Dito ko na lamang mamulot kasama ang aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan.
Yumukod si Ruth bilang pagbigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat na ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipanamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. "Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo, nakakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang batal. Magatid nawa siya ng aliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Siya'y laging pagpapapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na dihikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kong ang Diyos, buong pusong susundin, buhay niya ay uulad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, ang pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Parang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilaterya at hinahabaan ang palawit na salaylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging
luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. At kasama ng ating napaka-puspos na biyaya ay ang ulan din sa ating paligid. Welcome po uli kayong lahat dito sa dambana ng Padre Pio. Mga kapatid, minsan ang pagkilala natin sa mga tao o minsan kaya natin pinaniniwalaan ay dahil sa kanilang credentials. Kapag mataas ang pinag-aralan, kapag may iba-ibang degree, kapag may iba-ibang doctorate, ay parang paniwala agad tayo sa kanyang sinasabi. Pero mga kapatid, maganda pong mapag-iba natin ang pagkakaiba ng matalino at marunong. Hindi lahat ng matalino ay marunong. Posibleng maraming alam ang mga maraming credentials. Pero ang marunong, mga kapatid, ay iyong nakakapagnilay kung ano ang tama, moral at mali at ang sinusunod ay yung tama o moral o yung naaayon sa kanyang konsensya at sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, noon pong ako'y unang naordinahang pari dahil ako'y misyonero, ako po ay sa Bicol na assign. At ang una ko pong mission ay yung mga kabubundukan sa Albay. Ito po ay sa Pio Duran, Albay, na kung saan bago namin narating noon ang sitio na aming pagmimisyonan ay nag-umpisa kami maglakad ng 2:00 ng hapon. Ang ulan po ay malakas pa dito, ang putik ay halos hanggang tuhod. At nakarating kami doon sa sitio ng 7:00 ng gabi. Kumbaga sa cellphone ngayon ay lobat na po. Ito po ay nung taong 1993. Pero hanga ako doon sa isang matanda doon at hindi ko siya malilimutan, si Pai Tom. Sapagkat kapag nagko-coordinate kami ng mga aktibidades sa misyon, halimbawa, kailangan mamayang gabi mapatawag ang mga tao, tapos kailangan po dahil maliit ang tuklong, baka po makapaglagay tayo ng kubol, may tatawagin lang po siyang ilang tao, umasa kayo. Pagdating ng oras, handa na ang lahat. At sa ilang linggong pagtigil namin doon, ay talagang siya, ang kinikilalang matanda ng barangay, ang sinusunod at talagang siya ang pinakikinggan ng buong barangay, lalo na minsan ay mag-aaway, dadating pala ang siya ay parang meron na agad kapayapaan.
Dito, naalaala ko ang sinabi ng obispo nung ako'y ordinahang diakono, at ito din ang sinasabi ng obispo sa mga iniordinahang diakono kapag iniaabot sa kanya ang aklat ng mabuting balita, ang banal na kasulatan. At ito ang sinasabi, receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Tanggapin mo ang aklat ng mabuting balita na iyong ipinahahayag at ipapahayag, maniwala ka sa iyong binabasa, ituro mo ang iyong pinaniniwalaan at isagawa ang iyong itinuturo. At marahil, ito ang punto ng ating Panginoong Hesukristo sa ating narinig kung bakit niya sinabing, sundin ninyo mga tinuturo sa inyo ng mga Pariseyo, pero huwag niyo siyang tutularan. Ito ay inulit din ni Pope Paul VI nang magsalita siya sa mga katekista at mga guro. Ang sabi niya na ito ay parang nire-echo din niya buhat kay San Francisco ng Assisi ay ganito, preach the gospel, if necessary, use words. Ipahayag mo ang ebanghelyo kung kinakailangan magsalita ka. Nabanggit ko ito mga kapatid dahil sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon at uulitin ko po, ang mga eskriba at mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mga kapatid, ano nga ba ang sukatan ng pagpapahayag o pagpoproklama natin ng mabuting balita? Unang-una ay kung naisasabuhay natin ang ating binibigkas na pananalita. Sa Ingles ay tinatawag itong witnessing. Ang halimbawa ko, kanina kay Tatay Tom, ay parang isang modelo nito. Tayo ay may responsibilidad na magpahayag ng mabuting balita ay mas magiging kapani-paniwala sa mga nakikinig kung atin itong isinasabuhay. Tayo ay susundin ng iba kung ang ating salita at gawa ay iisa. Sabi nga, there is consistency with our words and actions. Ibig sabihin, ginagawa natin ang binibitiwan nating pananalita. Minsan nga sinabi ni Jesus sa mga tagasulat ng batas, ipinapapasan ninyo ang bigat ng batas na inyong pinasusunod sa iba, ngunit kayo naman ay di makabuhat o makatulong kahit katiting ng inyong daliri. Magaling, siguro tawag natin dito, magaling sa ngawa, kulang sa gawa. Magaling sa ngawa, kulang sa gawa. Ang ibig sabihin nila ay ang ibig nila ay mga upuang pandangal at sila ang maging sentro ng atensyon. Mga kapatid, ang sentrong mensahe ng ating ebanghelyo ngayon ay ito. Ang daan patungo sa pakikibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos ay sa pamamagitan ng paglilingkod at hindi ang pagpapakasikat. Tinatawagan tayo ng Panginoon sa daan ng kapakumbabaan at ito ang tunay na daan tungo sa kadakilaan. Kapag tayo ay handang maglingkod at magpakumbaba, tayo naman ay itataas ng Diyos at Kanyang luluwalhatiin. Ang pinakadakila sa inyo
ay dapat maging lingkod ninyo, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa katupusan, ang ipinahahayag natin ay di ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Diyos. Magsitayo tayo. Mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Kanya at ipanalangin ang lahat ng Kanyang anak sa lupa, ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap na simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos ng inang simbahan ang maging udaan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang ang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, naway pagkaluban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makanta nila at ang kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpakindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon.
Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao ang nagtalaga ng sarili sa anak mong Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na nanalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanal-banalang taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito'y pinanggagalingan namin ng iyo at iyong nililingon. Dito ni rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagpapahayag ng aming Panginoong si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ay aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth at Pambansang Dambana ng Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, ang prayer group ng Hearts of Jesus and Mary na naglilingkod sa pambansang dambana ay humihingi ng inyong tulong at maging bahagi ng kanilang gawaing apostolado para sa mga kapatid nating nasa bilangguan. Sila po ay nagbebenta ng raffle tickets sa bandang gilid at likod ng ating simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, ngayong ika-23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng hiling mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod po naming ipinagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas sa isimbolo ng pasasalamat
At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng ating banal na misa, isusunod natin ang panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang
Available po ang ating mga roses sa atin pong extension area. Maaari niyo po itong ialay sa ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Inanyayahan po kayong umattend ng atin pong panalangin sa umaga. Tayo pong lahat sa panalangin sa umaga. Tayo po ngayon na nasa ika-23 ng Agosto, ika-20 Sabado sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng ating Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niya mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid niya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang kapayapaan at wala nang iba pa. Ang At ang may galit sa kapwa ay di maaaring lingkod niya. Sino pa ang mag-uugnay upang magpapasasama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya.
Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat, pinatay siya. Siyang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi at papuri sa ngalan mong katas-taasan at awawa mo ihahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malirip ni mauunawa na sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yung sasapitin nila at hantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipulin lahat ang iyong kaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsanyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na moog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga baka tupa, hayop na mabangis,
at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, Ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa mula sa aklat ng mga apostol. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin niyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alahanin niyo kung kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ang salita ng Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purit awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ika'y purit awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purit awitan. Magsitayo po lahat para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang. Taalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mabagay ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Sambahin natin ang Diyos na nagkaloob ng pag-asa at buhay na sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Hilingin natin. Panginoon, kami pakinggan. Panginoon, Ama ng lahat, Ikaw ang may kaloob ng araw na ito. Tulutan kaming makapamuhay kapiling ni Kristo at makapagbigay papuri sa kadakilaan mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manatili nawa itong nakaugat sa puso namit isip. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, ang paninginawa namin ituon sa iyo, upang madali kaming makatugon sa tawag mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Pagtanggol kami mula sa bitag ng masama, huwag itulot na sa kasalanan kami madapa. Panginoon, kami iyong pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan,
para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, kami iyong pakinggan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, tunay na liwanag at walang hanggan, kami iyong tanglawan ng iyong pagdating upang mapawi sa aming mga isipan ang dilim ng kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo nakiisa sa ating panalangin pang-umaga. Ang sunod po nating misa sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Available po ang ating mga rosas sa ating pong extension area. Puting rosas po kung may natupad na ng Panginoon ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ni Padre Pio. At pulang rosas naman po kung kayo ay may mga kahilingan pang ipinarara.